So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako, si Miata Sebastian, and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Acampo. And today is August 20, 2025, and our topic is all about ano ang kahalagahan ng pagiging malinis na kasangkapan ng Diyos. So, our concept is all about ransom. So, ang Biblia ay nagtuturo na si Jesus ay nag-alay ng kanyang buhay bilang pantubos para sa marami. So, yung pagtubos ay ang halagang binayad upang palayain ng isang tao mula sa pagkakaalipin. Tayo ay nalipin ng kasalanan, hatulan sa ilalim ng banal na katarungan ng Diyos at walang kakayahang iligtas ang ating sarili. Dahil sa pag-ibig, inialay ni Jesus ang kanyang dugo bilang pantubos, hindi kay Satanas kundi sa Diyos, upang tuparin ang hustisya at tubusin tayo. So sa pamamagitan ng kanyang kapatayan at muling pagkabuhay, binili niya ang ating kalayaan at ipinagkaloob ang kapatawaran at isinama tayo sa pamilya ng Diyos. So our Bible readings for today is all about Titus chapter 2 verse 14. Ibinigay niya ang sarili niya para sa atin upang tubusin tayo sa lahat ng kasamaan at gawing malinis ang ating buhay, at ginawa niya tayong sarili niyang bayan na laging masigasig na gumagawa ng mabuti. So, dadako na po tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is Jesus ransom us from slavery to sin. So, si Jesus Christ ang nagpalaya sa atin mula sa pagkaalipin ng kasalanan na hindi natin kayang takasan sa sarili nating lakas. So, siya lamang ang may kapangyarihang magbigay ng tunay na kalayaan. Second, Jesus ransom us by His blood. So, yung kanyang dugo ang naging kabayaran para sa ating kaligtasan. Hindi pilak o ginto, dahil ito ay nagpapakita kung gaano tayo kamahal ng Diyos. And lastly, Jesus ransom us to be holy before God. So, hindi lamang tayo tinubos para mapatawad, kundi para maging banal at maging kabahagi ng bayan ng Diyos. So, ang layunin ng pagtubos ay ang baguhin ang ating pamumuhay para sa Kanya. So, dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is ask God for spiritual breakthroughs. So, hingin sa Diyos ang paglaya mula sa mga kasalanang paulit-ulit na gumagapo sa atin. So, sa pamagitan ng kapangyarihan ni Kristo is maaari tayong magtagumpay. Second is value what Jesus purchased on the cross. So, syempre, pahalagahan natin ang ginawa ni Jesus sa krus sa pamagitan ng pamumuhay ng may pasasalamat at pagsunod. So, wag nating ipagpalit ang kalayaan sa kasalanan. And lastly is offer yourself as a clean instrument. So, dapat natin ialay ang ating buhay bilang malinis na kasangkapan na ginagamit lamang sa kabutihan. So, yung paglilingkod natin ay dapat magpakita ng kabanalan at pagsunod kay Kristo. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part is our discussion, and our discussion talks about what is the importance of being God's clean instrument. So, para sa akin, ang kahalagahan ng pagiging malinis na kasangkapan ng Diyos ay makapaglilingkod tayo sa Kanya ng may kalugod-lugod na puso at dalisay na pamuhay. So, kung hindi kasi tayo malinis, hindi natin lubos na maisasakutaparan ang kalooban niya dahil sa gabalang kasalanan. So, natutunan ko rin po sa devotion na ito na ang pagtupos ni Kristo ay hindi lang tungkol sa kapatawaran, kundi sa pagbabago ng ating buhay upang maging daluyan tayo ng liwanag at biyaya ng Diyos. So, sa ating buhay, nais nating isabuhay ito sa pamagitan ng paglilingkod ng tapat at pananatiling malinis sa harapan ng Diyos. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa pagtupos mo po sa amin sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Patawarin mo po kami kung minsan ay pinapahalagahan pa namin ang kasalanan kaysa sa sakripisyo mo. Lord God, lilisin mo po kami ang aming puso at gawing banal na kasangkapan upang sa lahat ng ginagawa po namin, ikaw lamang ang walhatiin. Tulungan mo po kami mamuhay ng may kabanalan, may pasalamat at may katapatan sa pangalan ni Jesus. Amen.